Ilyas, ang tagal mo. Sigaw ng kanyang Kuya Roy. Iidlip na sana siya dahil kanina pa siya pagod at antok sa kaliwat kanang mga utos. Ngunit wala siyang magawa. Kailangan niyang puntahan ang kanyang kuya. Dahil kung hindi ay bugbog sarado na naman siya. Pagpihit niya ng seradura ng pinto, ay sinalubong na agad siya ng suntok ng kanyang Kuya Roy. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo. Ano? Lumalaki na ang ulo mo. Kuya, hindi. Nakaidlip lang ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Magdadahilan ka pa talaga. Tanong ng kanyang kuya. Sabay tadyak ng napakalakas. Napalahod siya sa bayakap ng kanyang mga paa. Napangiwi siya sa sakit nito. At nang hindi matais iyon, ay napaiyak na siya. Tigilan mo ko, Ilyas. Huwag mo kong iyak-iyakan. Sige na, ito ang pera. Ibili mo ko ng yose sa tindahan. Itago mo. Oras na malaman ng mama at papa, lagot ka sa akin. Opo kuya. Nanginginig ang kanyang boses. Habang sumasagot at nang maabot sa kanya ang pera ay paika-ika siyang lumabas ng kwarto nito. Lagi naman iyon. Lagi niyang nararanasan lahat ng mga pangmamaltrato sa kanya ng mga kapatid. Hindi niya alam kung tinuring ba siyang kapatid ng mga ito. Ngunit sa palagay niya ay hindi. Kasi kung kapatid ang turing ng mga ito sa kanya, hindi sana siya sasaktan at gagawing alipin. Sa gitna ng mga lunti ang bukid ng Negros Occidental, lumaki si Ilyas. Isang batang pinagkaitan ng pagmamahal at pinagkaitan ng karapatang maging bata. Ang kanilang ama at inang si Don Juan at Doña Elena, na isang mayamang mag-asawa sa baryong Matayog. 4 silang magkakapatid. Si Juan Sr., Roy at Isabela. Mula sa murang edad, si Ilyas ay inaapi, binubuli at pinagkaitan ng kahit kaunting pagmamahal mula sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga araw ay puno ng paghihirap, ng panlalait at ng paghihiwalay. Linisin mo niyang maigi ang sapatos ko. Pakintabin mo. Utos ni Isabela. Ito pa yung akin, no? Kapag hindi makintab, ibabalik namin sa iyo. Wika din ni Junior. Ikaw na lang magpakintab niyan, Junior. Pareho lang naman tayong lalaki, di ba? Marami kasi akong gagawin pa. Dahilan ni Ilyas. Narinig iyon ni Roy, kaya nilapitan siya nito at kiniliwan. Susundin mo ba ang utos ni Junior o malilintikan ka sa akin? Banta sa kanya ni Roy. Gagawin po, kuya. Bitawan niyo na po ako. Nagmamadali siyang inabot ang sapatos ni Junior, kaya pinagtawanan siya ng mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bigat ng dugo ng mga ito sa kanya. Pakiwari niya ay isang utusan ang turing ng mga ito sa kanya. Nakakasakit ng kalooban, ngunit kailangan niyang magtiis. Umaasa pa rin siya na darating ang araw na mamahalin siya ng mga ito at ituring din na kapatid. Iiyak at nasasaktan man siya ngayon. Ramdam niya ang pag-asang magkakaroon siya ng kaligayahan sa mga susunod na araw. Kahit hindi man lang siya ituring na kapantay ng kanyang mga kapatid. Siya ay tagapaglingkod. Isang anino lamang sa kanilang maluho at magarbong tahanan. Ang kanyang mga damit ay luma at punit-punit. Samantalang ang kanyang mga kapatid ay nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang pagkain ay tira-tira lamang, samantalang ang kanyang mga kapatid ay nagsasalo-salo sa masasarap na pagkain. Ang kanyang mga gawain ay ang paglilinis ng bahay, minsan pagluluto at pag-aalaga sa mga hayop. Habang ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral sa mamahaling paaralan at nagsasaya sa kanilang mga kaibigan. Ilyas,
Pinakain mo na ba ang mga alagang pusa? Tanong sa kanya ng kanyang ate Isabela. Hindi pa po ate. Maya-maya pakakainin ko po. Pakainin mo na. Anong oras na? Singhal ni Isabela. Hindi siya maganda o gaga sa kanyang mga kilos. Isa rin ito sa mga mapanakit sa kanya. Sa kanilang tahanan. Sa bagay, lahat naman ng kanyang mga kapatid. Wala siyang naging kakampi. Lahat ng mga ito ay nagkakaisa para pasakitan siya. Kahit isang laruan ay wala siya. Ang mga laruang baril ni Junior ay bawal niyang hawakan. Oras na hahawakan niya ang mga iyon, ay mabigat na kaparusahan na naman ang kanyang mararanasan. Sana, hindi na lang ako kasama sa pamilyang ito. Kung ganito lang akong ituring. Wika niya habang umiiyak. Nakahiga sa kanyang higaan isang gabi. Pagod na ang kanyang diwa sa pag-iisip kung paano siyang makakawala sa pamilyang hindi siya itinuring na kadugo. Sa likod ng kanyang mahinang anyo ay isang matinding galit at isang matinding pagnanais na magiganti. Ubus na ang napakahabang pag-intindi ko sa inyo. May oras din kayo sa akin. Anya isang beses matapos siyang matagalan sa pagbili ng sigarilyo sa kanilang labasan. At muli na naman siyang binalibag ng kanyang kuya. Tahimik niyang tinitiis ang lahat ng pang-aabuso. Pinag-aaralan ang bawat galaw ng kanyang mga kapatid. Inalam ang kanilang mga kahinaan. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang galit ay lumalaki. Nagiging isang apoy na nagbabaga sa kanyang puso. Malapit na, Ilyas. Kunting panahon na lang. May paghiganti mo rin ang nakakaawang sarili mo. Lahat sila ay magdurusa. Lahat sila ay magbabayad sa kanilang ginawang paglapastanganan ng iyong kabataan. Anyang muli sa kanyang sarili. Koyom ang mga kamay sa galit. Sa kanyang paglaki ay nag-aral siya ng mabuti, gamit ang kanyang katalinuhan bilang sandata. Ito lang ang paraan upang maisagawa niya ang kanyang mga balak na paghihigante. Kunting panahon na lang, Ilyas, makapagtapos ka na sa kursong business ad. Wika ng kanyang kaibigang si Eman. Ito ang kababata niya at laging kasabayan sa lahat. Ito lang ang nag-iisa niyang kaibigan at nakakaalam sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan. Oo naman, Eman. Malapit na at sa wakas, makapagiganti na rin ako. Tuloy pa rin ba ang iyong mga plano mo? Oo naman, Eman. Ang laki ng mga kasalanan nila sa akin. Lahat sila magbabayad. Wala sa kanilang itinuring ako na kapatid. Mas mabuti ka pa nga. Pinahalagahan mo ako. Pinagtatanggol sa mga bully. Siyempre, Elias, tayo lang ang magkaibigan mula noon. Wika ni Eman. Naging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral. Nakakuha kasi siya ng scholarship sa isang kilalang universidad sa Maynila. Doon, pinagbuti niya ang kanyang sarili. Pinakintab ang kanyang imahe at itinago ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Naging isang matalinong negosyante siya. Nagtayo ng kanyang sariling imperyo at unti-unting naging makapangyarihan. Ang taas na ng lipad mo, Elias. Parang kailan lang ha. Ang dami mo ng ari-arian. Manghangwi ka ni Eman nang muli siya nitong bisitahin. Parang nakiayon sa akin ang tadhana, Eman. Sunod-sunod ang pagpapala sa akin. Kaya ingatan mo. Huwag ka nang magbalak pa ng mga masasamang bagay gaya ng paghihiganti. Hindi ko maipangako yan, Eman. Aniya. Muli na naman niyang naalala lahat ng kalupitang dinanas niya. Hindi yata pwedeng palampasin niya lahat ng iyan. Gayong nagkaroon na siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng maraming taon, bumalik si Elias sa Negros. Isang katauhang nagbago na. Hindi na siya ang mahina at inaapi na bata.
Siya ay isang matagumpay at makapangyarihang lalaki na handa ng magigante. Bininta mo sa murang halaga ang mana mong lupa. Napakahangal mo naman, Roy. Sita ni Isabela sa kanyang kuya. Anong magagawa ko? Gipit na nga ako sa pera. Kasalanan mo yan. Pinag-aral ka ng papa, pero bulakbol ka. Bakit ikaw? Nakapagtapos ka din ba? Nagpabuntis ka rin kay Amber. Babae naman ako. Bubuhayin ako ng asawa ko. Ikaw? Teka nga lang. Sinong nakabili ng iyong lupa? Tanong ni Isabela. Elias daw ang pangalan. Elias? Elias din ang bumili ng rancho ko. Ano? Binenta mo ang ransyong minana mo kay papa? Wala na akong magagawa pa. Hindi ko kayang alagaan yon. Kaso, Elias din yung bumili eh. Iisa kaya yon? Tanong ni Isabela. Hindi kaya si Elias na ampo ni papa ang lumayas dahil sa kakaapi natin sa kanya? Takang tanong pabalik ni Roy. Imposible yun. Unti-unti niyang kinuha ang lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang mga ari-ariang dapat sana'y naging kanya rin. Pinagkaitan siya ng kanyang mga kapatid ng kanilang kayamanan. Iniwan siyang walang-wala. Kaya iiwan din niya ang mga itong naghihirap. Pinili mo na pala ang mga ari-arian ng iyong mga kapatid na minana nila sa inyong mga magulang? Tanong ni Emma nang dalawin siya nito sa kanyang nabiling resaw sa Negros. Oo naman, Eman. Masyadong halata ang kagipitan. Binenta na ang kanilang mga mana sa halos kalahati na lang sa tamang halaga. Alam ba nilang ikaw ang nakabili? Hindi, Eman. Saka na pag naghihirap na sila ng lubusan. Tsaka hinihintay ko pang maibenta na rin nila pati ang mansyon. Talagang nakahanda ka ng pabagsakin ang buhay nila, Elias. Hindi lang pagpapabagsak, Eman. Pagpapahirap na rin. Anya. Madilim ang muka. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Hindi nga niya sila pinatay o sinaktan. Ngunit pinagkaitan niya sila ng lahat ng bagay na kanilang pinagkaitan sa kanya. Ngunit ang kanyang paghihigante ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Sa halip, ito ay nagdulot sa kanya ng lungkot at kawalan. Bakit? Gusto mo naman akong makausap? Tanong ni Eman. Matapos siya nitong papuntahin sa kanyang rest house. Inom tayo, Eman. Wala akong kasama. Oh, bakit? Malungkot ka na naman. Ewan ko. Hindi ko maintindihan. Masaya dapat ako kasi napabagsak ko ang aking mga kapatid. Silang lahat ay naghirap ngayon. Masaya dapat ako, di ba? Pero bakit hindi? Bakit hindi ko makuhang sumaya? Bakit? Galit na tanong niya. Napagtanto niya na ang paghiganti ay hindi ang solusyon sa kanyang problema. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsira sa iba, kundi sa pamamagitan ng pagpapagaling sa sarili. Kasi nga pamilya mo sila, Elias. Matuto kang magpatawad. Ikaw lang din ang susi para sa katahimikan ng iyong buhay. Magpatawad ka, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Wika ni Eman. Ngunit ang marka ng kanyang paghihirap ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Isang paalala sa sakit na kanyang naranasan at sa paghiganti na kanyang isinagawa. Habang tahimik na nakahiga sa kama ng kanyang mama at papa, ay naisipan niyang magalughog ng mga larawan. Namisa rin niya ang kanilang kabataan. Isang lumang kahon ang kanyang natagpuan sa dating silid ng kanyang mga magulang sa mansyon. Sa loob nito, isang liham mula sa isang abogado. Isang liham na nagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang liham ay nagsisiwalat ng isang katotohanan na nagudyok sa kanyang puso. Siya ay isang ampon.
Hindi siya tunay na anak ni na Don Ricardo at Doña Elena. Kaya pala, kaya hindi nila ako kayang mahalin. Dahil isa lang akong ampon. Anya sa kanyang sarili. Sa mutsaring emosyon ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang mahanap ang kanyang tunay na mga magulang. Gusto niyang maramdaman na meron siyang inang nag-aalaga sa kanya. Ayon sa isang liham, isang babaeng nagngangalang Aling Edad ang nag-iwan sa kanya sa pintuan ng mansyon noong siya ay sanggol pa lamang. Ang liham ay naglalaman din ng impormasyon tungkol sa kanyang mga tunay na mga magulang. Mga pataong pinagkaitan siya ng pagkakataong makilala siya. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa kanyang pananaw. Ang galit na kanyang itinago sa loob ng maraming taon ay unti-unting napalitan ng kalungkutan at pagsisisi. Ang kanyang pagiganti na nagsimula sa pagnanais na makuha ang nararapat sa kanya ay nagtapos sa pagkawasak ng kanyang sariling kaluluwa. Hindi niya nakamit ang katarungan na kanyang hinahangad. Sa halip, siya ay naging biktima ng kanyang sariling galit. Ang kayamanan at kapangyarihan na kanyang pinagsikapan ay biglang nawala ng kahulugan. Ang pag-aari ng mansyon at ng mga lupa ay hindi na nagdululot ng kasiyahan. Ang pagkawasak ng kanyang mga kapatid ay hindi na nagdudulot ng tagumpay para sa kanya. Ang lahat ng ito ay naging alaala ng isang madilim na nakaraan. Ilyas, ikaw nga ang nakabili ng lahat ng pag-aari namin. Wika agad ni Junior. Kapasok pa lang ng mansyon. Totoong napakayaman mo na nga, Ilyas. Sana patawarin mo na kami. Wika ni Isabela. Nagsimula tayong muli, Ilyas, kapatid namin. Hindi niyo ako kapatid. Alam niyo rin yon. Kaya nga lagi niyo akong inaapi noon, di ba? Hindi makasagot ang mga ito. Hindi rin makatitig sa kanya. Pinatawad ko na kayo sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Pinatawag ko kayo dahil gusto kong alagaan niyo ang lahat ng mga ari-ariang ito. Nahabili niya na mama at papa. Nakapangalan sa akin ang lahat ng ito, kaya bawal niyong ibenta. Bilin niya. Sobrang nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Naging emosyonal sa paghingi ng kapatawaran. Buo na ang kanyang pasya. Panahon para pakawalan ang galit at hanapin ang kanyang totoong mga magulang. Ang paghahanap niya sa kanyang tunay na mga magulang ay naging kanyang bagong layunin. Ang paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagiging pinagmulan ay naging kanyang bagong paglalakbay. Sa paglalakbay na ito, natutunan niya ang kanyang tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagmamahal at ng kapatawaran. Bago siya umalis ay bitbit niya ang kanyang isang kakaibang aklat na may nakasulat sa baybayin. Nakadikit dito ang kahanga-hanga at antigong gwintong kwintas. Gamit ang kanyang natutunang kaalaman sa kasaysayan at sa inaunang wika, nabasa niya ang liham. Hindi ito ordinaryong liham. Ito ay isang kwento. Isang kwento sa isang engkanto. Isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. At isang babaeng nagmahal sa kanya. Ang babae ay si Aling Edad. Ang babaeng nag-iwan sa kanya sa pintuan ng mansyon noong siya ay sanggol pa lamang. Nang mapagtanto niya na ito ang kanyang ina, ay nagpasya siyang puntahan ang tahanan nito. Napag-alaman din niya sa liham na ang kanyang inang si Aling Edad ay anak ng engkanto. Ibig sabihin, may nananalaytay na kaunting dugo ng engkanto sa kanyang pagkatao. Ang kakaibang bato sa kwintas ay isang simbolo pala ng kanyang koneksyon sa mahiwagang mundo. Ang kanyang kakaibang kakayahan, ang kanyang talino at determinasyon ay mga palatandaan ng kanyang pinagmulan. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa kanyang pananaw. Ang kayamanan at kapangyarihan na kanyang pinagsikapan
ay biglang naging maliit kumpara sa kakaibang kapangyarihan na taglay niya. Ang pag-aari ng mansyon at ng mga lupa ay hindi nagdudulot ng kasiyahan. Ngunit ang kanyang bagong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang pagtanggap sa kanyang pinagmulan ay nagbukas ng isang bagong mundo sa kanya. Isang mundo ng mahika at misteryo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi na lamang para sa paghiganti, kundi para sa pagtulong sa mga nangangailangan, para sa pagprotekta sa mga inapi, at para sa pagpapanatili ng balanse sa mundo. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan ni Elias ang kanyang mga tunay na mga magulang. Sila ay mga simpleng magsasaka na naninirahan sa isang maliit na nayon, malapit sa mga taniman ng tubo sa Negros Occidental. Hindi sila mayaman, ngunit ang kanilang puso ay puno ng pagmamahal at pagtanggap. Mas pinili ng mga ito ang simpleng buhay kaysa ang mamuhay ng marangya, dahil ayaw ng kanyang inang si Aling Edad na pagdusahan sa lugar. Kailangan itong makisama at magtrabaho ng naaayon sa kilos ng mga taong nakapaligid sa kanya. May mga pagkakataong nakakalimutan niya ang pagiging tao at nakakagamit siya ng kapangyarihan. Ngunit hindi naman naging madalas iyon. Ang kanilang pagyakap kay Elias ay napunan sa maraming taon ng kawalan at paghihirap na kanyang naranasan. Sa piling nila, natagpuan niya ang pamilya na kanyang matagal nang hinahangad. Ang pagbabalik sa kanyang pinagmulan ay nagdulot ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Natuto siyang pahalagahan ng mga simpleng bagay, ang pagsasama-sama ng pamilya, ang pagkain ng masarap na pagkain, ang pagtawa at pagbabahagi ng mga kwento. Sa nayon, nakilala niya si Maria. Isang dalagang taglay ang ganda at kabaitan ng puso. Anak, mukhang hindi ka na makakurap ha. Masyado bang maganda sa iyong paningin? Tudyo ng kanyang nanay Edad. Nay naman. Ay nako, halata sa mukha mo. Taga rito din ba siya, Nay? Matagal na siyang teacher dito, anak. Kaya lang walang nakakaalam kung saan siya galing. Masyadong mailap sa mga lalaki. Pwede ko kayang ligawan? Oo naman, lalaki ka naman. Malay mo, ikaw lang pala makalapit sa kanya. Subukan mo lang. Sagot ni Aling Edad. Maging ito ay tila kinilig sa kanyang balak. Naglakas loob siyang abangan ito sa daanan nito, patungong boarding house. Matagal na ang kanyang pag-aabang. 4:00 pa siya ng hapon nang nag-aabang upang masiguro na maabangan talaga niya ito. Ngunit 6:00 na ng hapon niya ito namataan mula sa malayo. Kabado siya habang naghihintay mula sa di kalayuan. Nang malapit na ito sa kanya ay nagsimula siyang salubungan ito. Magandang hapon, Winnie, sambit niya. Sino po sila? Ako si Elias. Maaari ba kitang makilala? Ako si Maria, nagtuturo ng elementarya sa baryong ito. Ganon ba? Ang galing mo naman. Pwede kaya kitang ihatid sa iyong tahanan? Naging alangan ang reaksyon ng mukha ng dalaga. Napakamot siya ng ulo. Hindi alam kung paano idepensa ang sarili. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Kilalanin mo lang ako mabuti. Yan lang naman ang gusto ko. Atubili noong una si Maria. Ngunit kalaunan ay napapayag din ito. Pagdating sa bahay ni Maria ay napagtanto niyang mag-isa ito sa bahay. Wala kang kasama? Wala eh. Mag-isa ako dito sa munting bahay. Kaya pala tubili kang sumama ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. At huwag ka ring mag-alala. Palagi kitang dadalawin. Lalo na kapag walang pasok para hindi ka maboring. Aniya.
Ngumiti lang ito ng simple. Inalok siya nito ng kape at hindi niya ito tinanggihan. Nang sa ganun ay maging kampante na rin ito sa kanya. Naikwento niya ang kanyang buhay dito. Halos lahat ng kanyang kasaysayan at kung bakit siya napunta sa baryong iyon. Naantig ang dalaga sa kanyang kwento. Simula noon ay hindi na nga mahirap sa kanya ang pag-akyat baba sa bahay ng dalaga. Naging komportable ito sa kanya at unti-unting napakwento na rin sa buhay nito. Simula noong dumating siya sa buhay nito, wala nang umaaligid ditong mga lalaki. Tila nagbigay daan ang mga ito para malaya siyang makapanligaw sa dalaga. Niligawan niya ito. Matagal, mahaba at may kasiguruhan. Umabot ng taon ng kanyang panliligaw bago siya nito sagutin. Si Maria ay isang babaeng may malawak na pangarap at pagmamahal sa kanyang kapwa. Ang kanilang pagkikitang iyon ay hindi inaasahan. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay mabilis na umusbong. Si Maria ay hindi naapektuhan ng kanyang nakaraan, ng kanyang kayamanan o ng kanyang kapangyarihan. Mahal niya si Elias dahil sa kung sino siya, isang taong may mabuting puso at malinis na kalooban. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsilbing gabay kay Elias tungo sa isang masayang kinabukasan. Natutunan na niya ang tunay na kayamanan ay hindi ang material na bagay, kundi ang pagmamahal at pagtanggap. Ang kanyang paghihiganti noon ay isang kabanata lamang sa kanyang buhay. Isang kabanata na nagturo sa kanya ng mahalagang aral. Ang kanyang paghanap sa kanyang mga magulang at ang pag-ibig na kanyang natagpuan ay nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Isang taon matapos ng kanilang pagkikipagrelasyon sa isa't isa, niyaya ni Elias ang dalaga na magpakasal. "Laga mahal, tinatanggap mo, magpapakasal na tayo?" Gulat at hindi makapaniwalang tanong niya. "Oo, hindi na tayo bumabata, mahal. Tsaka gustong-gusto ko na rin magkaroon ng anak," sagot ni Maria. Mas lalong naging sabik siyang maikasal sila ng nobya. Matagal na rin niyang pangarap ang isang anak at pareho sila ng nobya ng ninanais. Matagumpay silang naikasal sa isang garden wedding. Iyon ang gusto ng dalaga, kaya nare-respeto niya. Kung siya ang masusunod, doon sila sa malaki at makasaysayang simbahang ikakasal. Ngunit umaayon lamang siya sa kagustuhan ng asawa. "Mahal, sana nga magkaanak na agad tayo," wika niya matapos ang araw ng kanilang kasal. "E di simulan na nating bumuo para mas mabilis," pilyang wika ng babae. Ganon. Nagmamadali kang simulan. Humanda ka sa akin. Magdamag natin gagawin ang bagay na yon," anya, sabay yakap sa asawa. Napatili ito nang mahuli niya ang kiliti nito. Sinulit nila ang kanilang unang gabi na puno ng pagmamahal. Hiniling na sana unang gabi iyon ay mabuo agad nila ang hiling na unang anak. Nang sa ganoon ay mas maging memorable ang lahat-lahat. Ngunit makalipas lang ang 2 buwan, ay nakitaan na niya ng kakaiba ang kilos ni Maria. Tila ang bilis lahat ng matapos na mga gawain nito. May minsan pang malakas ang ulan sa umaga. Halos walang tigil ang buhos, kaya hindi na muna sana niya papasukin sa school ang asawa. "Mahal, titila yan. Akong bahala," wika lang nito sa kanya. Tila ba ay kampante iyong titila ang ulan. Nagulat nga siya dahil bumaba ito. At kahit ambon-ambon ay wala na. Naging maliwanag ang kalawakan. Hinayaan niya lamang ito. Hanggang sa mas marami pang kahina-hinalang kilos ang kanyang nasaksihan dito. Kaya nitong mag-teleport.
Dahil doon ay hindi niya ito matiis at naisumbat nga niya dito lahat. Tapatin mo ko, mahal. Anong mayroon sa pagkatao mo? Tanong niya isang gabi. Bakit? May problema ka ba sa pagkatao ko? Wala akong problema, pero sabihin mo sa akin ang totoo. Ang alin? Maria, nakita kitang nag-teleport. Kaya mong patigilin ang ulan. Kaya alam kong may kakaiba sa'yo. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Natahimik ito. Akala nito ay malinis lahat ang kilos nito, na hindi ito nabibisto. Hindi ito aware sa mga kilos nito. Sa huli ay napilitan itong umamin. Isa akong engkantada, pero hindi ako masama. Ang ina ko ay isa rin namang tao. Pinigil niya ito sa pagpapaliwanag. Ayos lang. Wala kang dapat ipaliwanag. Ang ina ko din naman ay isang engkanto. Ang pinagtataka ko lang, bakit wala akong kakayahan na tulad mo? Depende kasi iyon. Baka sa katalinuhan. Tsaka baka kaunting dugo ng engkanto lang ang nananalaytay sa iyo. Kaya parang ordinaryong tao lang din ang lahat na taglay mo. Ganon ba yun? Akala ko hindi mo ko matatanggap dahil sa aking pagiging engkantada. Patawarin mo ko, mahal. Hindi ko gustong maglihim sa iyo. Natatakot lang ako na iwan mo ko oras na malaman mo. Naintindihan ko, mahal. Matagal na kitang kilala. Isa kang mabuting nilalang, asawa. At alam kong mas mabuting ina ka sa ating mga anak sa huli. Pangako yan, asawa ko. Wika ni Maria. Akala nila ay panghabang buhay na ang kaligayahan nilang mag-asawa. Ngunit ito ay hindi nagtagal. Isang araw, isang magandang diwata ang dumating sa kanilang nayon. Siya si Lunaria. Isang engkanto na may kapangyarihang higit pa kay Elias. Si Lunaria ay may matinding pagnanasa kay Elias. Doon din ito nakilala si Elias sa Maynila noong nag-aaral sila sa parehong universidad. Nagkunwaring tao at kumuha ng kursong edukasyon din. Nang mawala si Elias sa Maynila ay hinanap nito ang binata. Marahil ay ginamit nito ang kapangyarihan para mahanap agad ang lalaking gusto at gagawin nito ang lahat para makuha si Elias. Ang pagdating ni Lunaria ay nagdulot ng tensyon at komplikasyon sa relasyon ni Elias at Maria. Alam ni Elias na si Maria ay isang engkanto rin. Isang nilalang na may kakayahang magamit ang mahika. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay mas mahina kay Lunaria. Ngunit sapat na upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pag-ibig kay Elias. Ang pagtatagpo ni Maria at Lunaria ay nagdulot ng isang hindi inasang tunggalian. Isang labanan ng kapangyarihan at pag-ibig. Hindi ko matatanggap na may asawa na si Elias dahil akin lang siya. Galit na wika ni Lunaria. Nung akin lang siya, si Elias ay asawa ko. Kaya hindi mo siya pag-aari. Ako ang may titulo sa kanya. Pwes, mapipilitan akong gamitin ang aking kapangyarihan. Banta ni Lunaria. Hindi ako natatakot sa iyo. Alam ko at naaamoy ko ang dugo mo. Huwag mo akong tinatakot. Iniangat niya ang kanyang kamay. Iniipon doon ang kanyang malakas na kapangyarihan. Nang makita iyon ni Lunaria, ay ganon din ang ginawa nito. Ganito ang gusto ko. Sige, babae. Ilabas mo ang iyong tapang nang magkaalaman tayo. Hamon sa kanya ni Lunaria. Gumamit ito ng mahika upang subukang saktan si Maria. Ngunit nakipagtuos dito ang ginang. Hindi siya magpapatalo dahil sa pag-ibig na meron sila ni Elias. Sa kanya lang ang kanyang asawa. Walang sino man ang aagaw nito sa kanya. Hindi si Lunaria o kung sino man. Naabutan ni Elias ang tagpong iyon. Gumawa ulit ito ng mahika upang maakit si Elias.
Ngunit si Maria ay hindi nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pag-ibig. Ang kanilang labanan ay hindi lamang isang labanan ng mahika, kundi isang labanan ng puso at kalooban. Si Elias na nasa gitna ng kanilang pagtatalo ay napilitang pumili. Ang kanyang pagmamahal kay Maria ay matatag, ngunit ang kapangyarihan ni Lunaria ay nakakaakit. Kailangan niyang magdesisyon kung sino ang kanyang pipiliin. Ang babaeng kanyang minamahal o ang babaeng may higit na kapangyarihan. Parang awa niyo na, tumigil na kayo, hiling ni Elias habang hilot ang sentido. Mahal, huwag kang pagpapadala sa gayuman ng babaeng iyan. Ginamitan ka lang niya ng mahika. Wika ni Maria. Napakagulo, napakaingay. Nalilito ako. Wika ni Elias. Ang kanyang desisyon ay hindi madali. Kailangan niyang timbangin ang kanyang puso at ang kanyang isip. Kailangan niyang piliin ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kung sino siya. Anong nangyayari sa akin? Nalilito ako sa pagkatao ko. Wika muli ni Elias. Elias, ako ang iyong minahal. Ako si Lunaria. Hindi mo ba naaalala? Tanong pa ng engkantada. Pilit nitong ibinalik ang alaala ni Elias noong siya'y binata pa lamang at nag-aaral pa sa universidad. Halika, sabay na tayong kumain. Marami akong pagkain dito, hati na lang tayo. Wika ni Lunaria noon, habang nasa kantin sila para sa kanilang merienda. Ang bait mo naman. Sigurado ka bang bigyan mo lang ako ng libre? Oo naman, umupo ka. Ako nga pala si Lunaria. Ako si Elias at napakasaya ko dahil nakilala kita. Ako rin. Masaya ako makilala ang isang kagaya mo. Sana'y lumalim pa ang ating pagkakilala sa isa't isa. Wika noon ni Lunaria. Malawak ang ngiti, nakakahawa. Umukit iyon ng paulit-ulit sa alaala ni Elias. At manghahakbang na ito palapit kay Lunaria. Mahal, anong ginagawa mo? Huwag kang padala sa mahika ng babaeng iyan. Sigaw ni Maria. Napahinto sa paghakbang si Elias. Tinitigan niya ng matagal si Maria. Tila ba kinikilatis. Halika Elias, sumama ka na sa akin. Huwag kang makinig sa babaeng iyan. Hadlang lamang siya sa ating dalawa. Tawag pansin sa kanya ni Lunaria. Huwag mo siyang pakinggan, asawa ko. Isa siyang bitag. Nililinlang ka ng babaeng iyan. Sigaw ni Maria. Tumahimik ka, babae. Galit na sigaw din ni Lunaria. Sabay bato ng napakalakas na kapangyarihan mula sa palad nito. Sa sobrang lakas ay nawala ng balanse sa Maria sa kanyang sarili. Dahilan ng pagkabuwal nito. Ang desisyon ni Elias ang siyang magtatakda ng kanyang kapalaran at ang kapalaran ng mga taong kanyang iniibig. Ang kanyang pagpili ay pagpapakita kung gaano kalakas ang kanyang pag-ibig, kung gaano niya kamahal ang isa sa mga ito. Ang kanyang puso ang hinayaan niyang pumili. Maria, mahal ko. Ikaw ang aking asawa. Ikaw ang natatangi kong pag-ibig. Wika ni Elias. Napaluwa si Maria sa tuwa. Hindi pa rin nanaig ang kasamaan. Nangingibabaw sa lahat ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Hindi ako papayag. Galit na sigaw ni Lunaria. Kasabay ng paglaho nito sa pagiging talunan. Patagbong nilapitan ni Maria ang asawa at niyakap. Napahagulgol ito ng iyak. Akala ko, maaagaw ka na niya sa akin, mahal ko. Umiiyak na wika ni Maria. Patawarin mo ako. Hindi ko naharang ang kanyang kapangyarihan. Pinag-alala patuloy kita. Ayos lang yun, mahal.
Ang mahalaga ay hindi siya nagtagumpay na paghiwalayin tayo. Tama, mahal. Kaya napakasaya ko at bilang kasiguruhan, gusto kong maikasal ulit tayo, mahal. Wika ni Elias. Mahal, reklamo ni Maria. Mahal, pumayag ka na. Magpakasal ulit tayo. Gusto kong mas maging enggrande ang kasal nang sa ganon, hindi na ako makakalimot at mabibitag pa ng iba. Ganon din sa iyo, Maria, mahal ko. Mahabang litanya ni Elias. Ang tagal pinag-isipan iyon ni Maria. Ngunit sa huli ay pumayag din. Gusto ni Elias na sa simbahan dahil gusto nitong may basbas ang kanilang pagsasama galing sa taas. Kahit natatakot ay hindi tumanggi si Maria. Kakayanin niyang pumasok sa simbahan para sa kanyang asawa. Sa araw ng kasal na iyon, nina Elias at Maria, ay biglang isang dilim ang bumabalot sa simbahan. Ang saya at pag-asa ay napalitan ng takot at pangamba. Muli na namang nagbalik si Leonaria, ang karibal ni Maria. Ito ay lumitaw na namang muli. Ang mga mata nito ay naglalagablab sa galit at inggit. Hindi nito hayaang makuha ni Maria ng buo si Elias. Gamit muli ang mahika nito, ay sinubukan nito na sirain ang kasal. Isang malakas na hangin ang umihip, halos mag-iba ang simbahan. Ang mga ilaw ay namatay at ang dilim ay nagbigay daan sa takot sa mga puso ng mga bisita. Si Maria, handa na sa kanyang kasal, ay nagulat sa biglaang pangyayari. Ngunit hindi siya natakot. Handa siyang ipagtanggol ang kanyang pag-ibig kay Elias sa ikalawang pagkakataon. Harapin mo ko, Lunaria. Hindi ako natatakot sa iyo. Sigaw niya. Alam ko, kaya kailangan mong pagdusahan lahat. Hindi mo basta makukuha si Elias. Gaya ng sinabi ko, hindi ako papayag. Litanya ni Lunaria. Napakamainggitin mo, Lunaria. Naghanap ka na lang sana ng pag-ibig na karapat-dapat sa iyo. Wala nang ibang mas karapat-dapat sa akin. Si Elias lang ang gusto ko dahil magaling siyang sumayaw. Di joke lang. Nailing na lamang si Maria. Sakit sa ulo ang babaeng ito sa kanilang pagsasama at relasyon ni Elias. Kailangan pa niyang pahintuin ang alaala ng lahat ng mga taong naroon upang hindi kumalat ang balita. Kailangan din burahin ang tungkol sa pagkakita nila ng mga naunang pangyayari. Isang mahikang labanan na naganap sa loob ng simbahan. Si Maria at Leonaria ay naglaban gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ang mga kandila ay naglihap, ang mga bulaklak ay naggalat, at ang hangin ay umiikot. Ang mga bisita ay nanatili sa kanilang mga upuan. Walang alam. Hindi kumikilos at nakaparenteng umuupo. Na tila walang nangyayari na kakaiba sa paligid. Si Elias, na nasa gitna ng kaguluhan, ay napilitang pumili. Kailangan niyang protektahan si Maria, ang babaeng kanyang minamahal, gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Tinulungan niya si Maria na labanan si Lunaria. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay naging mas malakas kaysa kay Lunaria. Salamat, Elias. Salamat sa tulong mo. Wala akong masyadong alam sa mga kapangyarihan, mahal. Ngunit gagawin ko ang lahat. Maprotektahan kita at ang ating relasyon. Wika ni Elias. Hindi na baali yun, mahal ko. Ang mahalaga, katabi kita lagi. Sa akin ang iyong kampi. Magagawa natin lahat ng ito. Ngunit si Lunaria ay hindi madaling talunin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang masaktan sina Elias at Maria. Sa isang iglap, isang malakas na kidlat ang tumama sa simbahan. Nagdulot ito ng pagkasira at pagkawasak. Ang kasal ay hindi natuloy. Si Maria ay nasugatan at si Elias ay napuno ng pag-aalala at galit.
Sana pala ay hindi na lamang natin itinuloy ang pagpakasal. Guguluhin lang din pala tayo ng babaeng iyon. Wika ni Maria. Hindi naman natin alam na gagawin iyon ni Lunaria. Ang buong akala ko ay titigilan na tayo ng babaeng iyon. Hindi yata tayo titigilan ng babaeng iyon. Ikukulong ko muna siya sa mundo ng mga engkanto bago tayo matahimik. Wika ni Maria. Mula itong umatake kaya dumepensa siya. Kaya bumalik kay Lunaria ang kanyang inilabas na kapangyarihan. Inatake ito ni Lunaria ng sunod-sunod hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Nawala si Lunaria sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang ginawa ng pag-atake nito ay nagdulot ng malaking pinsala. Nasira nito ang kanilang kasal. Sobrang nawasak nito ang puso ni na Elias at Maria. Napuno na muli ng kalungkutan. Nasubok muli ang kanilang pag-ibig. Ngunit ang kanilang determinasyon na manatili sa isa't isa ay mas tumindi pa rin kaysa sa anumang pagsubok. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Tiyak na hindi tayo titigilan ni Lunaria. Nag-aalalang wika ni Elias. Maglalaban kaming muli ng mas matindi sa mundo ng mga engkanto. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Isa lang sa amin ang dapat makabalik sa mundo ng mga immortal. Ako lang dapat iyon. Wika ni Maria. Mag-ingat ka palagi, mahal. Hindi ko kakayanin pag mawala ka sa buhay ko. Sagot naman ni Elias. Niyakap nila ang isa't isa, punong-puno ng pagmamahal. Umuwi na muna tayo, mahal. Ang alaala ng mga taong saksi sa mga pangyari ay binura ko na, kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Wika ni Maria. Hindi nila naisip na matapos ang pag-atake ni Lunaria sa kanilang kasal, ay nagtago lang ito saglit upang makapagpahinga at makapagplanong muli. Ang kanilang katahimikan ay panandalian lamang. Isang gabi, habang natutulog si Elias, muling lumitaw si Lunaria. Mas malakas at mas determinado kaysa noon. Gamit ang mahika, ay tinangay nito si Elias. Iniwan si Maria na nag-iisa na walang kaalam-alam. Nang magising ito ay nagulat ito nang wala na ang presensya ng asawa. Halos ikutin na nito ang buong bahay, buong kalupaan nila. Ngunit wala na talaga si Elias. Tawag ito ng tawag. Nagdulot ng matinding kalungkutan at sakit sa puso ni Maria ang bigla ang pagkawala ni Elias. Nilaban niya ang kanya. Ngunit sadyang tuso ang kanyang kalabang engkantada. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niya na kailangan niyang iligtas si Elias mula sa mga kamay ni Lunaria. Gamit ang kanyang mga kakayahan at ang tulong ng kanyang mga kaibigang engkanto, sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Mga diwata ng hangin, tubig at lupa, silang tumulong kay Maria upang mabilis na mahanap niya ang asawang si Elias. Hindi ito madali at walang kasiguruhan. Si Lunaria ay isa ring makapangyarihang engkanto at mahusay siyang magtago. Ngunit si Maria ay porsigidong makuha pabalik ang asawa. Gigil na gigil siyang maipaghiganti ang sarili. Sinundan niya ang mga bakas ni Lunaria gamit ang kanyang mga kakayahan upang hanapin ang kanyang mahal na asawa. Binuksan na niya lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi na siya takot na lumagpas kung para sa kanyang minamahal. Kaibigang Maria, delikado itong sinusuong mong daan. Saway ng diwata ng hangin na si Alana. Wala na ako magagawa pa, Alana. Kailangan ako ng aking asawa. Bago pa man lubusang malason ang utak ng aking asawa. Kailangan niyang bumalik sa mundo ng mga tao dahil isa pa rin siyang mortal. Litanya ni Maria. Nandito kami sa likod mo, Maria. Handa kaming tumulong sa iyo kung yan ang desisyon mo. Hindi ka namin tatalikuran. Wika ng diwatang si Prinsesa Alana. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang iba't ibang mga panganib kasama ang mga diwata. Nakaharap niya ang mga halimaw, mga engkantong itim,
at iba pang mga nilalang na nagbabanta sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang pagmamahal kay Elias ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hanggang sa wakas, natagpuan niya si Elias na nakakulong sa isang mahiwagang kulungan. Si Lunaria ay nagbabantay sa kanya, handa na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Maria. Sinvergüenza, Lunaria, wala kang karapatan na ikulong si Elias. Ganyan ba ang uri ng iyong pag-ibig? Nakakasakal. Wala akong pakialam kung ganitong paraan siya maging akin. Kung hindi rin lang siya maging akin, sisiguraduhin kong hindi siya maging sayo. Gawin ko na lang siyang alipin at ikulong siya habang buhay hanggang sa unti-unti siyang makalimot sayo. Yan ang akala mo, Lunaria. Dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko maiuwi ang aking asawa. Umalakak ito at tila ba sigurado na hindi mabawi ni Maria ang asawa. Isang mahigpit na labanan ang naganap sa pagitan ni Muli, Maria at Lunaria. Ang kanilang kapangyarihan ay nagbanggaan muli, nagdulot ng pagyanig sa lupa at pagbabago sa kalangitan. Hindi na yon alintana pa ni Maria, ang malalaking kidlat at ang dumadagungtong na kulog, ang pagbuhos ng mga malalaking patak ng ulan at napakaraming tornado na nananalasa sa buong kalupaan. Wala nang pakialam doon si Maria. Desperada na siyang makuha ang asawa. Hindi niya tinigilan si Lunaria hanggang sa tuluyan na itong nanghina. Siya man ay nanghina na rin. Ngunit sa huli ay natalo niya si Lunaria. Hindi dahil sa higit ng kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang matinding pagmamahal kay Elias at sa kanyang determinado na iligtas ang asawa. Ang kanyang pag-ibig ay naging kanyang sandata. Ang kanyang puso ay naging kanyang kalasag. Ang kanilang pag-ibig ay mas malakas pa sa anumang mahika o kapangyarihan. Nang matunaw ang mahiwagang kulungan ni Elias, ay patakbo itong nilapitan ni Maria. Niyakap ng mahigpit at naiyak dahil napagtagumpayan nila ang isa na namang pagsubok sa kanilang pag-ibig. Salamat, mahal ko. Hindi mo ko sinukuan, sambit ni Elias. Hindi mangyayari iyon. Nangako ako sa iyo sa harap ng batas ng tao, sa harap ng tao at sa saksi ng nasa taas. Nagsasama tayo sa hirap at ginhawa, sagot niya. Matapos ang mapanganib na paglalakbay ni Maria upang iligtas si Elias mula sa mga kamay ni Lunaria, isang bagong kabanata ang nagbukas sa kanilang buhay. Ang sugat na dulot ng pagkawala at panganib ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. Ang kanilang pag-ibig na nasubok ng mga pagsubok at hamon ay lumabas na mas malakas at mas matatag pa. Ang kanilang muling pag-iisang dibdib ay hindi na isang simpleng seremonyas. Ito ay isang pagdiriwang ng kanilang pag-ibig, isang pagpapakita ng kanilang tagumpay laban sa mga pagsubok. Ang simbahan ay puno ng mga tao, mga kaibigan, pamilya, at mga taga-suporta na nagalak sa kanilang pagsasama. Wala nang bakas ng takot o pangamba, tanging saya at pag-asa na ang nararamdaman. Ang araw ng kanilang kasal ay puno ng pag-ibig, pagtawa at pagdiriwang. Ang mga alaala na nakaraan ay nanatili, ngunit hindi na ito nagdulot ng takot o kalungkutan. Sa halip ito ay nagsilbing inspirasyon upang pahalagahan ang bawat sandali na magkasama. Ang kanilang pagsasama ay isang simbolo ng kanilang pagtitiis, isang pagpapakita ng kanilang matatag na pagmamahal. Katapos ng kasal, si Elias at Maria ay namuhay ng isang masayang buhay. Gumawa sila ng isang pamilya, nagpalaki ng mga anak, at namuhay ng mapayapa at masagana. Ang katahimikan at kapayapaan na tinamasa ni na Elias at Maria ay biglang nabasag noon. Ilang taon matapos ang kanilang matagumpay na kasal, isang bagong panganib ang dumating sa kanilang buhay muli. Muli na namang lumitaw si Lunaria. Sa pagkakataong ito ay parang buong-buo na ang kapangyarihan nito kaysa noon. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkatalo niya kay Maria at naghahanap siya ng paraan upang maghiganti.
Sa isang madilim na gabi habang natutulog ang kanilang anak, ay sumalakay muli si Lunaria sa kanilang tahanan. Gamit ang kapangyarihan ay dinukot nito si Divina, ang nag-iisang anak na nabuo nila Maria at Elias. Mahal, si Divina, kinuha mo ba sa kuna ang anak natin? Tanong ni Maria nang magising at saktong papasok si Elias sa kwarto, galing ng banyo. Nariyan pa si Divina nang magbanyo ako. Mahal, nawawala ang anak natin. Umiiyak na si Maria. Parot pa rito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Heto na naman sila sa isang bangungot, lalo na si Maria. Bakit ba ayaw akong tantanan ng mga pagsubok? Anong sumpa ang meron sa katawan ko? Umiiyak na tanong ni Maria sa sarili. Mahal, huwag mong isipin yan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Alam kong malakas at matatag kang babae. Si Lunaria. Marahil siya na naman ang may gawa nito. Kailangan natin siyang mahanap. Wika ni Elias. Yan din ang nasa isip ni Maria. Wala nang iba pa. Ito lang naman ang patay na patay kay Elias. Handang sirain lahat at wasagin ang kanilang nabuong relasyon. Maagaw lang si Elias. Naiwan silang nagluluksa at puno ng pag-aalala. Ang pagwala ng kanilang anak ay nagdulot ng matinding sakit at paghihirap bilang mag-asawa. Dito ka lang, Elias. Isuot mo ang iyong protection para hindi makalapit sa iyo si Lunaria. Sakaling muli siyang magbalik para sa iyo. Bili ni Maria. Aalis ka. Sasama ako, mahal. Hanapin ko ang anak natin. Baka mapahamak ka. Mahal, kahit wala akong kapangyarihan, taglay ko pa rin ang katalinuhan. Magagamit natin sa paglalakbay ang katalinuhan na aking taglay sa pagpaplano na rin sa gagawing hakbang sa pagsalakay. Napaisip si Maria. Mas mabuti rin na maisama niya ang kanyang asawa upang masigurong ligtas ito. Baka sakaling muli na namang magbalik si Lunaria o mga tauhan nito para kunin si Elias. Hindi na niya alam kung ano ang laban ang gagawin niya sa pagkikipagharap kay Lunaria. Nang sa gayo'y tuluyan na itong hindi makapasok sa mundo ng mga tao. Napakahirap nitong kalaban dahil bigla na lamang itong mawawala sa gitna ng pagiging talunan nito. Kaya hindi na niya maigapos nang sa ganon ay hindi na makapasok pang muli sa dimensyon ng mga tao. Naglikbay silang muli upang hanapin ang anak. Puno ng pag-asa. Ang bagong layunin ay mahanap si Divina, ang kanilang anak. Ginamit muli nila ang lahat ng kanilang kakayahan at kapangyarihan upang hanapin ang kanilang anak. Naglakbay sila sa iba't ibang lugar. Nakaharap ang mga panganib at mga hamon. Ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at ang kanilang pagmamahal sa nag-iisang anak na si Divina ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy sa hamon ng kanilang kinakaharap. Sa kanilang paghahanap, nakaharap nila ang mga kaaway at mga balakid. Ngunit hindi sila sumuko. Sa huli, natagpuan nila si Lunaria at ang anak na si Divina sa isang mahiwagang lugar. Isang mahigpit na labanan ang naganap sa pagitan ni Elias, Maria at Lunaria. Mahal, huwag kang lumayo sa akin. Ayaw kong mapahamak ka. Magsasama-sama ang aking kapangyarihan at ang iyong katalinuhan. Wika ni Maria. Oo, mahal ko. Nandito ako sa iyong tabi. Ano pang binubulong niyo dyan? Simulan na natin ang laban. Ito talaga ang gusto mo, ano? Ang magkaroon lagi ng laban. Anong uri ng nilalang ka ba, Lunaria? Bakit ayaw mo ng katahimikan? Simula pagkabata hindi naging tahimik ang aking mundo. Walang pagmamahal sa akin. Walang nagmamahal. Iniwan ako ng aking amang engkanto. Hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakilala. Iniwan ako ng aking ina dahil hindi matanggap na isa akong engkantada. Walang may naiwan sa akin. Ang lola ko na siyang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Kinuha pa ng may likha. Walang may naiwan sa akin kahit isa. Wala akong karapatan na sumaya. Kaya paano ako maging masaya para sa iba? Damay-damay na to.
Nahabag ang kalooban ni Maria nang marinig iyon. Kaya naman pala dahil sa mga pinagdadaanan nito. Ngunit kahit ganun pa man, kailangan pa rin nila itong gapiin. Wala itong puso, wala itong awa. Kaya mapapahamak ang kanilang anak na si Divina kapag hindi nila ito mabawi ng maaga. Ang labanan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol din sa pag-ibig at pagsasakripisyo. Si Elias at Maria ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para lamang mailigtas si Divina. Makukuha niyo man ang anak niyo sa akin, walang kasiguruhang magiging sa inyo pa rin siya habang buhay. Wika ni Lunaria. Anong ibig mong sabihin? Kinakabang tanong ni Maria, ngunit humalakhak lamang ito. Kinabahan siya sa mga kilos ng engkantada. Kailangan na niyang mabawi ang anak. Halos ubusin na niya ang kanyang kapangyarihan at enerhiya. Matalo lang si Lunaria. Nariyan din si Elias, katulong niya sa paggapi sa engkantada. Sa huli, natalo nila si Lunaria at nailigtas si Divina. Sa pagkakataong iyon, nakahanap ng pagkakataon si Maria na ikulong si Lunaria. Hinang-hina na ito, kaya kailangan itong muling magkarga ng enerhiya. Inabangan ito ni Maria na maging usok, tsaka ipinasok sa isang bote. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nakulong si Lunaria, na siyang tanging niyang pakay sa pagkakataong iyon. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas malakas at mas matatag kaysa noon. Hindi magpapatinag sa anumang problema si Maria. Marami na silang pinagdadaanan, kaya anumang pagdadaanan pa, handa na siyang harapin iyon. Nailigtas nila si Divina mula sa mga kamay ni Lunaria. Ngunit ang tagumpay ay may halaga. Sa gitna ng kanilang paglalakbay sa kanilang pag-uwi, isang malakas na kidlat ang tumama kay Maria. Nagdulot iyon ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Kahit na nailigtas nila si Divina, napahamak naman si Maria, na siyang hindi nila parehong inaasahan na mangyari. Dinala ni Elias si Maria at ang kanilang anak sa tahanan. Ngunit ang masamang kalagayan ay patuloy na lumalala. Lolo Rosing, bakit wala pa ring lakas si Maria? Bakit palala pa rin ang palala ang kanyang karamdaman? Tanong ni Elias sa albularyo na gumagamot kay Maria. Hindi lang ito ang albularyo na kinuha. Nariyan din si Mang Taco upang makakasiguro siya sa tuluyang paggagaling sa asawa. Ngunit ganoon pa din. Mahina at mahina pa rin si Maria. Ginawa ko na ang lahat, Elias. Maging si Taco ay nahihirapan sa kanyang karamdaman. Hindi lang basta kidlat ang tumama sa kanya. Kapangyarihan iyon ng pinakamalakas na hari ng ikalawang dimensyon. May nagalit kay Maria at kayo lang ang nakakaalam ng dahilan. Litanya ng matanda. Napaisip si Elias, hindi kaya at ama iyon ni Lunaria. Nagalit sa pagkawala ng kanilang anak. Ang mga manggagamot ay nagsikap na tulungan siya, ngunit ang pinsala ay masyadong malaki. Hanggang sa tuluyan ng sumuko ang katawan ni Maria. Sa kanyang huling sandali, niyakap niya si Elias at ang anak na si Divina. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Ingatan mo ang ating anak, Elias. Ingatan mo si Divina at ang iyong sarili. Bili ni Maria. Mahal, huwag mong sabihin iyan. Kagaling ka pa. Nangako tayo sa isa't isa na walang susuko sa atin. Mahal, hindi ako mamamatay. Nasa tabi niyo lang ako lagi. Makikita at makakasama mo ako. Ang katawang lupa ko lang bilang tao ang mawawala. Ngunit mananatili ako sa tabi niyo bilang immortal. Hindi mahahawakan, ngunit matatanaw. Magiging masayang pamilya pa rin tayo. Mahabang litanya nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Mahal ko! Sigaw ni Elias. Yakap nito ang katawan ng asawa.
hindi na ito humihinga. Tuluyan na itong namamaalam. Tuluyan na itong mawala ng katawang mortal. Hindi niya ito mayayakap, oras na mailibing na ang katawan nito. Ang pagkamatay ni Maria ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Elias at kay Divina. Ang kanilang mundo ay biglang nagdilim. Ang kanilang tahanan, na dating puno ng saya at pagmamahal, ay napuno ng kalungkutan at pagdadalamhati. Si Elias ay nawala na ng kanyang minamahal, at si Divina ay nawala ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kanilang bigati, may isang bagay na nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Ang alaala ni Maria, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang pagsasakripisyo. Ang kanyang pag-ibig ay magiging gabay nila sa kanilang buhay. Si Elias ay magpapalaki kay Divina, palalakasin ang kanilang pagsasama, at ibabahagi ang kwento ni Maria sa kanilang anak. Ang kanilang kwento ay maging isang kwento ng angkan na pasalin-salin at bukang bibig ng mga matatanda at kabataan. Isang kwento ng pag-ibig, pagsasakripisyo at pag-asa. Isang kwento na magpapaalala sa lahat ng pag-ibig ay kayang magtagumpay sa anumang pagsubok, kahit na ang pagkawala. Ang pagkamatay ni Maria ay isang malaking pagsubok, ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatili sa kanilang puso magpakailanman. Gaya ng pangako ni Maria, makalipas ang 40 araw, tuluyan na siyang nakakabalik bilang isang immortal. Magkasama pa rin sila sa iisang bahay, bilang isang pamilya. Ngunit kawerduhan naman para sa iba, lalo na sa mga kabaryo ang kilos ng mag-ama. Iniisip ng mga ito na nabaliw ang mag-ama dahil kausap pa rin ng mga ito ang ina na matagal nang naibaon sa lupa. Wala ang mga itong ideya na si Maria ay isang engkanto na kaya pa rin itong samahan ng mag-ama hanggang sa huling hininga. Marami ang sumubok na akitin si Elias, ngunit ang mga ito ay hindi nagtagumpay dahil ang puso at pagkatao ni Elias ay para lang kay Maria. Mamamatay itong kasama ang pagmamahal ng nag-iisang engkantada sa buhay nito, si Maria at Divina. Siya ang magpapatuloy ng dugong engkantao at ng ama at ina, at magpapasalin-salin pa iyon hanggang sa kahuli-hulihang lahi. Wakas. At bago ko putulin ang kwento, may sasabihin lang ako sa inyo. Yeah.